Ayan mga ka-akin, no? Ang dami nagtatanong, dami nagme-message kay ka-akin. Bakit daw ang haba ng bakasyon? Kababakasyon lang natin, tapos may parating na naman na bakasyon. Ayan, papaliwanag ko po, paliwanag ko po sa inyo. Ano po itong bakasyon na paparating? Ito po ay tinatawag na mid-year break. Ayan, mid-year break po ang tawag dito. Bakit nga ba nagkakaroon ng mid-year break? Yearly naman po ito mga ka-akin, kaya nagtataka ako bakit takang-taka yung mga magulang na parang di nila alam yung mid-year break na tinatawag. Ayan. Ulitin ko po, ito pong mid-year break na tinatawag ay para lamang sa mga public school, elementary at high school. Hindi po kasali ang private school. Ulitin ko po, hindi po kasali dito ang private school. Bakit hindi? Malalaman nyo po yan. Kasi po, ito ay para lamang sa public school. Bakit nga ba may tinatawag na ganito? Ang bakasyon lamang po dito ay mga estudyante lamang, mga ka-akin. Dahil ang ating mga mahal na guro ay mag-undergo ng training na tinatawag na inset. Ayun. Ano nga ba yung inset na tinatawag? Ayan. Dahil sila po, ang ating mga mahal na guro ay magte-take ng inset simula January 24 hanggang 30. Ayan. Ano nga ba meaning ng NSET? Ang NSET po na tinatawag, yung In-Service Training for Teachers. Ulitin ko po. INSET, In-Service Training for Teachers. Kaya po ang ating mga mahal na guro ay hindi po bakasyon. Ayan. Para maunawaan na rin po ng iba at maunawaan ng karamihan na nagtataka kung bakit mayroon daw ganitong mid-year break at bakit public school lamang nationwide, elementary, at high school. Sana po maunawaan nyo kung bakit, dahil nga po mag-a-undergo ng training yung ating mga mahal na guro na tinatawag na inset. Ayan, sana maunawaan nyo, hindi po bakasyon yon, magkalahatan sa mga estudyante po lamang. Pero, sa mga kabataan natin dyan, alam ko, tuwang-tuwa na naman kayo, dahil bakasyon na naman, gustong-gusto nyo yan. Ayan. Pero, sa mga kabataan natin, sa mga mag-aaral natin, paghandaan nyo po ang January 22 to 23. Yan. Mag-review kayo kasi po, bago kayo magbakasyon, ay magte-take na kayo ng second periodical test. Ayan. Ulitin ko po bago po kayo magbakasyon, ay magte-take na po kayo ng second periodical test. Ayan, mag-e-exam na po kayo, kaya mag-review para makasagot kayo ng maayos at bago magbakasyon ito magaganap. Ayan, ulitin ko para lang ito sa mga estudyante ng public school. Ayan, alam niyo naman siguro kung ba't di kasama yung private school. Marami nagtatanong, ba't di kami kasali? Parehas lang naman kami mga estudyante. Siguro naunawaan nyo na yung bakasyon na yon, ayun yung para sa mga teachers natin na mag-undergo ng training na tinatawag na In-Service Training for Teachers. Ayan, sana maunawaan nyo po kung bakit may bakasyon na naman. Sabi nyo nga. Ayan. At ito pa ang maganda para sa mga taga Bulacan. Ulitin ko po, para lamang po ito sa mga taga Bulacan. Baka po malito kayo Yung pong January 24 to 30 ay lahat po yun, nationwide po ng elementary na public school at high school walang pasok. Di po kasama ang private school. Ngunit, dito po sa aming bayan, sa lalawigan ng Bulacan, wala pong pasok sa January 23, araw ng Martes. Yan po ay Proclamation number 428, Special Non-Working Day. Ayan. Ano pong meron? Kasi po, anniversary po, inauguration of the First Philippine Republic. Ayan. Nagaganapin po sa Malolos, Bulacan. Kaya po, wala din pong pasok ang January 23, exclusive po sa mga taga Bulacan. Ulitin ko po taga Bulacan po lamang, baka malito kayo. January 23, wala pong pasok ang Bulacan hanggang
30. Ang balik nyo po ay January 31. At yan na rin po ang simula ng third quarter. Ayan. Sana po maliwanagan na kayo sa inyong mga katanungan. At nahihirapan din ako sumagot, no? Iyon po yung dahilan, mga kaakin, no? Hindi po bakasyon ng lahat yon, mga estudyante lamang. At yung mga guro po natin ay talaga namang walang pahinga. Kaya saludo po ako sa ating mga mahal na guro. Ayan, sa ating mga pangalawang magulang sa eskwelahan. Saludo po kami sa inyo, sa sipag at tiyaga nyo para may matutunan ang bawat isang bata. Yun lamang po, maraming salamat. Please follow and share po si Kaakin. Salamat. Thank you.